Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At eto nga mga karibin natin, kakasuhan na. Nako, ayaw sundin ang utos ng korte. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin to ito po nga statement or naging post ni Sir Greco Beleca. Ito makakarelate talaga dito mga kababayan ang lahat ng mga ordinaryong Pilipino. Ito po ang sabi dito, ang kanyang post. Some congressmen and senators do not want to recognize the Supreme Court ruling on BP Sara's impeachment. The Chief of Police says suntukan na lang. Anong mangyari sa Pilipinas niyan? Tama. Wala nang batas kung sino na lang nasa kapangyarihan siya ang masusunod. Hindi tinatag ang pamahalaan. Hindi tinatag ang pamahalaan para tayo alipinin ng mga nasa pwesto, dayuhan man o Pilipino. Yan mga kababayan, palakpakan po natin. Tama, parang walang direksyon ang ating pamahalaan mga kababayan. Parang walang direksyon ang Pilipinas sa administrasyong ito. Kung sino na lang ang nasa kapangyarihan, siya na lang ang magdidesisyon. Wala nang batas-batas sa kanila. Paano mo masasabing may batas pa? Yung ruling nga ng Supreme Court, di ba? Hindi nila ni-recognize, hindi nila sinusunod. Kaya yung ilan sa kanila mga kababayan ay posibleng makasuhan o kakasuhan talaga. Pero bago po natin puntahan yung mga kaso-kasong yan, eto, pasadaan po muna natin itong si Princess Abante. Sabi po ni Princess Abante dito mga kababayan mula po sa jminetwork.com. Sabi niya po, House says Supreme Court can still reverse ruling on BP Sara impeachment wraps. Nako po talaga. Bakit ayaw niyong sundin? Di ba? Napakasimple lang naman yan. Sundin niyo. Di ba? Kasi kataas-taasan na yan Supreme. Kataas-taasang hukom, di ba? Tapos kayo, ayaw niyong sundin. Gusto niyo kayo na ang maging batas, di ba? Sabi po dito sa balita, the House of Representatives believes the Supreme Court can still reverse its decision on the article of impeachment filed against Vice President Sara Duterte, provided that it considers the official record of the House of Representatives involving the initiation of the impeachment case. Yan po yung kanilang rason mga kababayan. Ano po ang inyong masasabi? Dito po sa katigasan ng House of Representatives, ayaw talagang sumuko. Dito po sa impeachment against Vice President Sara Duterte. Nako talaga naman kasi malaking sagabal. Diba? Malaking sagabal po si Vice President Sara Duterte sa kanilang mga ambisyon, di ba? Ito pa mga karibin natin. Ito. Sabi naman po dito, no? Sa ABS-CBN News, House spokesperson Attorney Princess Abante asked on Tuesday why Senate President Francis Escudero appears to be raising his eyebrows at the lower chamber whenever a criticism is thrown at him. Nako po. Bakit daw tumataas ang kilay ni Senate President Chis Escudero kapag may criticism sa kanya? Alam mo, hindi naman siguro magtataas ng kilay yan kung normal lang na criticism yung di ba? Normal lang na criticism ang binabato ninyo sa kanya.
inuutusan nyo na po ang tao. Yung Senate President, inuutusan nyo na. Sino hindi magtataas ng kilay? For example na lang, pinatagal nyo yung House yung impeachment complaint sa inyo. Ilang buwan ninyong tinengga dyan sa House of Representatives. Tapos nung ibinigay na sa Senado, gusto nyo agad-agad, desisyonan agad ng mga senador, di ba? Sino hindi tataas ng kilay niyan? Ito naman talagang si House spokesperson Attorney Princess Abante, pati ba naman kilay ni Senator Chis Escudero ay napansin. Ako, baka crush mga kabayan. Lagot ka kay Heart, Evangelista. Okay. Anyway, ito pa mga kabayan, pasadahan din po natin ito. Ito ang mga kakasuhan. Breaking news, si Dania Hedriana, indirect contempt. Kasong indirect contempt laban sa mga Supreme Court critics na sina Representative Percy Sidania at Professor Richard Hedriana. Kumpirmadong teka lang. I-zoomin natin Yan kumpirmadong isasampa ng Citizens Crime Watch at iba pa. DDS affiliated groups, yan mga kabayan, Ito po ay sa kabila mga kabayan ng kanilang mga pahayag na bumabati sa kataas-taasang hukuman, no? Parang sila ay gusto nilang hindi sundin, no? Kaya nang sabi ko na hindi recognize, no? Hindi nila recognize yung naging desisyon ng Supreme Court. Hindi lang po itong dalawang ito mga kababayan ang posibleng makulong at kasuhan at makulong. Ito pa, isa pa. Ganon kakasuhang indirect contempt. Kakasuhan ni Attorney Ferdy Topacio si Secretary Larry Gadon ng indirect contempt matapos nitong walang habas na bastusin at tawagin ang Supreme Court na tuta ng mga Duterte. Yan, palakpakan po natin. Di ba? Meron na tayong ito na po yung karma. Gadon, hindi lahat ng pagkakataon ay sumasang-ayon sa inyo, gadon. May mga pagkakataon na ito lang siguro ang inaantay ni Attorney Topacio. Ang makasuhan ka. Gadon, bakit pa ayaw nilang sundin? Kung pumabor naman sa inyo yung desisyon, susundin din naman ng kabilang kampo, di ba? Nang hindi pumabor sa inyo ang pagdedesisyon, ayaw nyo nang i-recognize, ayaw nyo nang sundin. Nako naman talaga, matigas talaga ang mga bong nito. Okay. Ito naman, pasadahan naman po natin ng House of Representatives mga kabayan. Ito po ang mga statement ni Toby Chanco at ni Martin Romualdez. Sabi po dito, the Speaker's Office must stop controlling AX, AKAP, TUPAD, and MAIP. When you have to beg from the office of the Speaker, it's blatantly becomes the Speaker's pork barrel. Yan po ang sabi ni Nabotas Representative Toby Chanco. Dito po sa alleged pork barrel ng House of the Speaker. Sinagot naman po yan ni Speaker Martin Romualdez. Ito, sabi niya po dito, the Office of the Speaker firmly denies the baseless accusation that it exercise post-appropriation control over programs such as AX, AKAP, TUPAD, at MAIP. To allege otherwise is to misrepresent the law and institutional practice. Yan po ang sabi ni Speaker Martin Romualdez. Ngayon mga kaubayan, sino kaya sa dalawang ito ang nagsasabi ng totoo? Magkakampi naman ito dati. Ngayon, nagbabatuhan ng kanilang mga putik, kanilang mga basura. Diba?
Sa palagay ko, mas ako mga kababayan, personal opinion, mas kapani-paniwala po itong si Toby Chanco, si Representative Toby Chanco, sapagkat kung iisipin mo mga kababayan, kung saan may ayuda, nandoon po sa speaker. No? Kung saan may ayuda, nandoon po sa speaker. Yan na lang po yung pagbasihan muna natin, okay? Alright, last po natin pag-uusapan ito mga kababayan, no? Sabi naman po dito sa balita sa News 5, 3 hours ago, ngayon po yan mga kababayan, July 30, 2025, Bangko Sentral nagsalita. US-Philippines tariff deal, maliit lang ang magiging epekto sa ekonomiya. Correct. Ako, una kong naisip talaga. Tama po yung analysis ng Bangko Sentral. Bakit po mga kababayan? Ang mga Pilipino naman, hindi naman mahilig bumili ng mga US products, di ba? Ano bang meron at marami dito sa Pilipinas? Made in China. Hindi po marami ang made in US ang bumibili, di ba? Marami pong bumibili ng made in China, kaya kakaunti lang talaga ang magiging epekto niyan. Ang maapektuhan lang niyan yung mga bumibili ng mga US made products, di ba? Pero kung ikaw naman ay sanay sa mga made in China, halos nga lahat ng nasa bahay natin, lahat nga siguro no? Made in China. Sige nga. Kalikutin nyo yung bahay nyo. Baka lahat ng nagamit nyo ay made in China. Kaya tama po itong analysis ng Bangko Sentral. No? Walang magiging epekto sa ekonomiya itong tariff deal na ito. Okay? Ayan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang at eto. Pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Escudero booking sa 143 billion budget insertion. Investigasyon ikakasana. Nako po, eto pakinggan po natin to. It's the truth. Kaya hindi ako pumirma ng budget 2025. Scandalous at excessive para kay Senador Tito Soto ang tila pinalaman na bilyong-bilyong pisong pondo sa 2025 budget ni SP Cheese Escudero. Anya, tip of the iceberg lang daw ito dahil malay natin baka may mas malalaki pang nakapaloob sa national budget. Una na rin inilahad ng kapwa senador na si Erwin Tulfo na ipinahold ni PBBM ang ilang flood control projects dahil sa questionable budget nito. Nasa higit 142.7 billion pesos ang isiningin umano ni Escudero. Agad nilinaw ng Department of Budget and Management na wala silang kinalaman sa issue. Sila lang daw ang nakatoka sa drafting ng pondo at Kongreso ang may kapangyarihang i-amend ito. Pero paano nga ba malalaman kung totoo ang budget insertions? Ngayong malapit na ang budget season, pwedeng magamit ang mga audit report ng COA. At bilang lawmakers, dapat nilang alamin kung totoo nga ba ang ilang programs na nakasaad sa budget. Tugma ba yan sa mga pangailangan ng lugar at ramdam ba ang epekto nito? Maging si Acting Davao City Mayor Baste Duterte, pinula ang DPWH sa poorly implemented flood control projects nito. Kayo, ngayon po ay kayo din ay naakusahan na nasa likod ng 140, Nino. almost 133. Nino. Yung report po na lumabas sa Nino, Politico. Sino nga yung nag-aakusa? Apo. Yung media? Sa Politico po na merong Sino report. Sino nga? Sir, Sino nga? yung mga media reports nga No, po. who are they quoting? It's difficult to answer because you're not quoting anyone. Sino sinasagot ko? Doon sa official documents po na nakuha from the GAA. Sino nga sinasagot ko? Sagutin ko. Sabi nila nung una, 9 billion daw yung sa Sorsogon, 12 billion daw yung sa Bulacan. Sunod sinabi 142 billion. Sunod binura nila yon, ginawang 150 billion. Alin ba talaga ang sasagutin ko ron? Pangalawa, nung una ang sinabi, ako lang. Sunod sinabi, Ang dami naman pala. Sunod buong Senado na raw yun. Bibigyan ko kayo ng kabuuang sagot. Ang kabuuang panukalang amendment kaugnay sa 2025 budget ay umaabot sa humigit kumulang 600 bilyon. Ang nilipat-lipat, tinanggal, dinagdag,
So kung totoo man yung sinasabi nila na 150 billion ang binago ng Senado, nasaan yung 500 billion yung pagbabagong yon? Saan ang galing? At bakit nila pinagtutuunan ng pansin yung mas maliit, hindi yung mas malaki? Sunod, nabalita na Natumbok din ni Senator Escudero. Itong mga inayutak na ito, pinagtutuunan yung pansin yung maliliit lang. Like for example, mga kaubayan, no? Yung kay Vice President Sara Duterte, 125 million confidential fund kaysa sa bilyones na confidential fund sa Pangulo. Di ba? Ganon din dito siguro ang nangyayari dito kay Escudero, mga karibin natin. Tinitira rin siguro ito ngayon. sa akin yan. Nagagamitin laban sa akin yan kaugnay sa isang demolition job, kaugnay sa napipintong halalan ng Senate President. Pero sinasagot pa rin kita ngayon, bagaman tapos na ang halalang yon. Kung iimbestigahan yan, dapat imbestigahan lamang. Nagsalita na ang Executive Secretary. Imbestigahan daw hindi lamang yung sa panahon ni Pangulong Marcos, pero yung mga nagdaang administrasyon din. Dahil kung ano man ang kapalpakan, kaugnay ng flood control, hindi lamang itong taong to, kung hindi mga nagdaang taon. Dahil kung titingnan nyo yung panukalang budget, mas malaki pa nga yung budget sa nagdaang taon sa flood control kesa sa kasalukuyang taon. Sir, pero just to seek clarification, did you or did you not introduce No. 150 billion? No, of course not. dun sa kahit po sa Sorsogon? Sa Sorsogon, Kung meron din po kayong mga 9 billion? changes. No. May changes sa Sorsogon, yes, pero hindi 9 billion. Now, again, is the NEP perfect? Hindi naman din siguro. Ang importante, transparency kaugnay sa mga pagbabagong yon. Ngayon, kung pipintasan nila, ulitin ko bagaman alam kong demolition job ito mula sa ilang sektor na nais questionin yung aking pananatili bilang Senate President bago kami magbotohan. At bagaman tapos na, para sa akin, hindi parang makalipas ang 27 taon. Ngayon lamang yata ako maakusa ng isang bagay na ganyan. Ang masakit, dinamay pa si Senator Joel na kung maalala nyo, ay nung pumasok siya sa Kongreso, ay ang party list niya ay CBAC, Citizens Battle Against Corruption. At dahil lamang siya ang napili at napipisil kong majority leader nung mga unang araw nung nakarang linggo. So ulitin ko, bahagi yan, par for the course yan, tulad ng pag-warning sa akin na ilan sa mga kasamahan ko sa Senado na gagawin yan. Tinitingnan kong bahagi yan, ika nga, sa buhay ng isang politiko. Subalit, sasagutin ko yan na may buong tapang at tulad nga ng unang tanong ni RG kanina, bakit ako ang unang pumalakpak? Dahil yung walang tinatago, walang kinakatakutan. Kahapon po sabi ni Sen Aimee, hindi daw po yun allegation kasi totoo daw po yun and that's the reason bakit hindi siya pumirma. Bakit hindi siya pumirma sa GAA. Yung BICAM ng GAA. Na hindi sila pumirma sa GAA, siguro hindi ba patunay yun na naging transparent yung budget na yun? Kasi nga alam nila yung mga nagdaan, ganun din ba o hindi? May pagbabago ba yung nagdaang GAA, kaugnay sa GAA ng 2025? Ang kaibahan, naging mas transparent, nalaman ng lahat at nakita ng lahat. Hindi ba positibo at tama lamang naman yun? Kumpara sa sasabihin mo na hindi yan nangyari noong nagdaang panahon. Kaya nga pinapaimbestigahan ng Pangulo, hindi lamang ang administrasyon niya, pero ang nagdaang administrasyon din. Lagot-lagot mga kababayan. Idadamay na naman po nila ang nakaraang administrasyon. Base po dito sa sinasabi ni Senator Escudero. Diba? Iimbestigahan daw ang nakaraang administrasyon. I-administrasyon ninyo ang pumalpak. Bakit isasali nyo pa yung nakaraang administrasyon? Diba? Nakakapanggigil mga kababayan. Malamang sa malamang, ang may kasalanan naman nito, Duterte. Unahan na lang po natin, mga kababayan. Ang may kasalanan nito, Duterte na naman. Nako po. Ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito mga kababayan? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.